Luging-lugi na ang mga nagtatanim ng gulay at bulaklak sa Benguet. Madalang kasing bumiyahe ang mga trucker dahil sa krisis sa langis. Live mula sa La Trinidad, Benguet, nasa frontline na balita niyan si Mon Gualvez. Mon, naku, ano na lang ang diskarte ng mga kapatid natin dyan para kahit papaano kumita sila? Nako, kung diskarte pag-uusapan ay ginagawa na lamang pataba yung mga produktong hindi na nila maibiyahe at maibenta pa. Kaya pagdating sa kita, lugi talaga ang mga kawawang magsasaka. Yan ang mahigit isang buwan ng pinoproblema ng mga taga rito, yung oversupply ng mga gulay. Pero bukod nga rito, sakit sa ulo na rin at umaaray na rin ng mga flower farmers dito sa lugar. Paano ba naman, hindi rin kasi nila maibiyahe yung mga pananim na bulaklak dulot nga ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Naabutan ng News 5 na pinipita sa mga bulaklak na ito sa isang flower farm sa Atok, Benguet. Pero lahat ng napitas, ibinabagsak na lang din nila sa lupa at hahayaan na lamang matuyo para magsilbing pataba. Hindi na raw kasi nila maibibenta ang mga ito. Nagbuka na itong mga flower, ibig sabihin na over na yan. Hindi na pwedeng maibiyahe yan at saka kung ibibiyahe mo man, masisira na. Ang masaklap, ekta-ektaryang taniman ng bulaklak ang hindi na halos na harvest mula nang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Yung transportation cost, kulang pa ang bibili, wala nang babalik sa farmer. Lugi din. Bukod sa oversupply ng mga bulaklak, problema pa rin sa probinsya ang sobrang daming gulay. Ang ilan gaya ng mga tanim na repolyo, pinili ng hindi anihin kaysa dalhin sa trading center. Dahil mababa po yung presyo, logi po sa kamahal po ng gas, logi po ang farmer, logi po kami. Kasi hindi lang yung pang-transport yung babawas doon sa may mga yung magbubuhat pa. Ang problema, gusto man daw sanang anihin na magsasaka ang gulay, pero lumaki na ito sa normal na sukat o naging oversize na. Halos laki na ng buko itong hawak kong repolyo na may bigat na 2.5 hanggang 3 kilo. Malayo sa normal na sukat at bigat ng mga inaani na magsasaka na umaabot lamang sa 1.5 hanggang 2 kilos na mga repolyo. Kaya nga tawag nila rito, second class na raw na uri ng gulay. Kaya sabi nga ng ilang magsasaka, hindi raw lahat ng malalaki ay mas naibebenta pa ng mahal. Ayaw naman ng buyer sa may trading post. Ang gusto nila yung medium size, kagaya po nito. Ayaw nila yung masyadong malalaki. Ang presyo na lang yan parang kalahati doon sa medium size po. Kaya panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga pribadong sektor, mga nagnenegosyo o kahit sa ibang LGU, tulungan silang bilhin ang mga sobrang gulay at bulaklak kaysa itapon at masayang lang. Kung maaari sana, didirekta tayo sa mga farmers dito para sa transportation makasave rin yung mga farmers natin. Importante may balik ang kapital ng mga farmers. Pinag-aaralan ngayon dito sa Benguet ang pagkakaroon ng floor price lalo sa mga gulay para hindi naman daw masyadong maging talo o lugi ang mga kawawang magsasaka at mapilitan pa rin silang maibiyahe yung kanilang mga pananim. So magkakaroon lamang ng adjustment pagdating sa mga wholesalers at saka sa mga traders. Nakatakda itong subukan sa loob lamang pansamantala ng 1 linggo. Okay, Mon, abangan natin yung magiging labas ng presyo pagdating dyan sa binanggit mong floor price. Pero gusto ko lang balikan yung binanggit ng alkalde ng bayan. Meron siyang panawagan. Pero gusto ko lang din malaman, meron ba silang suporta o tulong na maibibigay doon sa mga magsasaka ng gulay at bulaklak? Okay, subukan nating balikan si Mon Gualvez. Pero yan po, nag-uulat live mula sa Benguet. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.